Saktong-sakto, malapit ko na sana matapos ang ending. Kaso bigla ang injure ang kamay ko. Yung publisher naman, pinapamadali ako sa manuscript. Yaw-yaw, kailangan ko na talagang humingi ng tulong sa'yo. Sige po, kayo po ang magsalita. Ako na po magta-type. Aabot pa rin po sa deadline. Para mapatunayan gawa ko talaga yan. Ine-record ko habang nagsasalita ako. Bakit ba kailangan ng ganun? Bata ka pa kasi. Mahirap at magulang mundo ang matatanda. Bukod sa audio recording ng kwento, siyempre, yung manuscript mismo, pinapa-copyright ko na rin. Nandito na lahat ng legal papers. Nasa loob niyan. Yaw-yaw, ikaw lang dapat ang nakakaalam nito ha. Huwag mo ipagsasabi kahit kanino. Opo. Ma. Pasensya na po. Sir, ma'am. Bakit po ang aga niyang umuwi? May event kami mamayang gabi. Uuwi lang ako para magpalit ng damit. Sa study room. Tao? Opo, nasa loob si Teacher Fu. Fuya, bakit nga ba talaga nandito ka sa bahay namin? May iba ka bang balak? Malalaman din natin ang totoo. Fuya, ano ba ang talagang pakay mo dito? May iba ka bang motibo? Ma'am, kakapasok ng Teacher Fu sa study room. Sabi niya kukuha lang daw siya ng book para kay Young Master. Pero sa tingin ko parang may tinatago siya. Pagkapasok niya, nilock niya yung pinto. Okay, sige. Bakit? Wala naman. By the way, Junshine, di ba may dinner tayo mamaya? Kailangan natin maghanda. Malapit na ang oras. Magbihis na tayo. Sige, tara na. Teacher Fu, anong ginagawa mo? Nakasara ang pinto. Mr. and Mrs. Jiang, pasensya na po. Teacher Fu, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sorry po, Miss Jiang. Sobrang nahilig lang ako sa nobela. Hindi ko na malayan ang oras. Babalik na po ako sa trabaho. Teacher Fu, talaga bang nagkulong ka lang sa study room? Para lang magbasa ng nobela? Pasensya na talaga. Pangako hindi na mauulit. Teacher Fu, ako ang author ng Lily. Kung gusto mo talagang nobelang yan, ibibigay ko sa'yo. Salamat po. Salamat, Miss Jia. Teacher Fu, dapat yata magpaliwanag ka sa akin. Anong ibig mo sabihin, Mr. Jia? Hindi ko po maintindihan. Itong shelf na to, dito naka-display ang paboritong libro ng biyenan ko nung bayo pa siya. Kabis ako ang pagkakasunod-sunod nito. Pero ngayon, bakit nagulo na? At saka, yung mga art books, nasa kabilang side dapat yon. Kung naghahanap ka ng libro, hindi dapat sa side na to. Alam ko namang matalas ang obserbasyon mo, Mr. Jiang. Kaya expected ko na mapapansin mo rin yun. Fuyan, bakit mo ba kami nilalapitan ng asawa ko? Ano ba talagang pakay mo? Mr. Jiang, hindi pa ba malinaw ang pakay ko? Ikaw mismo. Ikaw ang gusto ko. Narinig ko buntis daw si Miss Jiang. Siguro itong mga buwan na to, hindi magiging madali para sa kanya.
Pwede naman kitang… Fuyan, sinasabi ko sa'yo, may asawa na ako. Kaya, bubunyag mo ba kay Miss Jiang ang tungkol dito? Palalayasin mo ba ako? Jingxiang, di ba magpapalit ka ng damit? Saan ka na naman nagpunta? Parang si Miss Jiang yan naghahanap sa'yo. Pag nakita niya tayong ganito, malamang magagalit siya. Jingxiang, nasa study room ka ba? Jingxiang, andito ka pala sa study room. Bakit nung tinanong kita hindi ka sumagot? May naalala lang ako. Dokumento kailangan kong tignan, kaya hindi kita narinig. Magpapalit muna ako ng damit at mag-aayos. Ikaw bantayan mo muna ang oras, ha? Sige. Buti na lang. Hindi tayo nabuking kanina. Lumabas ka na. Pag inulit mo ko to, hindi na kita palalampasin. Ang taring ni Mr. Jiang. Pero ang totoo, wala naman tayong ginawa. Pwede mo namang sabihin ang totoo kay Miss Jiang. Bakit kailangan mo magsinungaling? Tapos itinago mo pa ako, diba? Mr. Jiang, pustahan tayo. Pusta ko, hindi mo rin ako kayang paalisin. Yan ba talaga ang gusto mo, Teacher Fu? Sa mga nakaraang taon, ang dami nang umakit kay Jiang Sheng. Marami din gustong pumalit sa pwesto ko. Sobrang dami. Hulaan mo. Ano kaya nangyari sa kanila pagkatapos? Ah? Ano bang palak niyo? Tigil ka. Pinapatawag ka ni Madam. Bitawan niyo ako! Jiao, buntis ka pa naman. Dapat dahan-dahan ka lang. Jingxiang, habang buntis ako, hindi kasi ako gaano komportable. Hindi ka naman maghahanap ng iba, diba? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita magagawang lokohin. Ngayong taon, ika-7 taon ng kasal natin. Sabi nila, 7-year itch daw. Jingxiang, mahal mo pa rin ba ako gaya ng dati? Jiao, mahal na mahal kita. Ikaw lang habang buhay. Teacher Fu, alam mo ba kung anong pagkakamali mo? Alam niyo na po ang lahat. Sa estado ng pamilya namin, ang dami na nag-attempt na akitin ng asawa ko. Sobrang dami nila. Yung iba, maganda ang pamilya. Yung iba, sobrang ganda. Pero ikaw, Fuyan, kumpara sa kanila. Sa totoo lang, hindi ka naman ganun kaganda. Kung sila, hindi ako napalitan. Anong laban mo sa kanila? Tatanggalin mo ba ako? Hindi. Basta magtino ka, turuan mong mabuti sa Ziyaw. Pwede kitang bigyan ng ikabubuhay. Gusto mo akong magstay? Hindi ka ba natatakot na manganib ang buhay mo? Mukhang ikaw talaga. Hindi mo pa ako naiintindihan. Gusto mo akong kalabanin, pero hindi ka pa ready.
Masyadong pressure ng asawa ko sa trabaho. Kaya ikaw, umalis ka na para mahimasmasan ka. At magising. Ayoko. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Teacher Fu, 2:00 na madaling araw. May klase pa siyang master bukas ang umaga. Sabi ni Madam, huwag ka daw malilate. Jane Chang, gabi na. Dapat magpahinga na tayo. Matulog na tayo. Chinyao, tungkol kay Teacher Fu kasi. Jane Chang, nung nagka-problema ang pamilya ko dati, namatay pareho ang magulang ko. Sabi mo noon, mamahaling mo ako at alagaan mo ako habang buhay. Nakapasa ako sa pinakamagandang school sa buong mundo. Napakagaling ko sa pagtipinta. Pero para maligtas ng nanay mo, nabalian ako ng kamay. Simula noon, hindi na ako nakapagkinta ulit. Ma! Ingat po! Jingshay, ang dami ko nang nawala sa buhay ko. Ikaw na lang ang natitira. Sayang-sayo na ang future ko. Pati kapalaran ko, lahat inilaan ko para sa'yo, para sa pamilya natin. Hindi ko hahayaang may sumira nito. So ngayon, Jingshay, dahil ba kay Teacher Fu kasalanan ko na agad? Tulog na tayo. Dapat sana naiwasan mong mabuking si Chen Moli. Naiwasan mong mapahamak. Basta mapaniwala ko siyang si Jay Cheng ang target ko. Hindi niya na ako babantayin sa iba. Doon ako panalo. Sigurado ang plano ko. Kung sino ba ang talagang hunter? Siya ang hindi nakakaalam, hindi ako. Hindi ako maliligaw dito. Ngayon naman, palakpakan natin at i-welcome ang author ng Lily, si Fencing. Palakpakan! Teacher Fencing, hello po. Ang Lily, 5 taon nang tumatakbo ang series na to. At ngayon, finally matatapos na siya. Lahat ng fans dito, excited na talaga. Pwede niyo bang ikwento sa amin? Yung kwento sa likod ng creation na to. Paano niyo nasulat ang Lily? Sa totoo lang yung first part ng Lily, tuloy-tuloy ko siyang naisulat. Halos walang sabit. Pero yung ending, medyo natagalan talaga. Kasi pinag-isipan kong mabuti kung anong klaseng ending ay bibigay ko kay Lily. Ano bang bagay na ending para sa karakter niya. So ibig sabihin ba itong ending ng Lily na to? Ito ba yung pinakagusto mong ending? Para sa akin, oo, satisfied ako. Pero pinaka-importante, sana magusto rin ng lahat ng tao. Okay po. By the way, ngayong araw, nandito rin si Mr. Jia, yung asawa niyo sa event. Talagang sumusuporta pa siya sa inyo. Nakakahiya naman sa lahat. Yung asawa ko kasi, medyo clingy talaga yan. So ngayon, lahat na nandito. Magsisimula na ang book signing ng final volume ng Lily. Sa mga book fans dito, pakiayos na lang po yung pila. Sa lahat ng attendees ngayon, lahat kayo, makakatanggap kayo ng personal signed book mula mismo kay Teacher Fencing. Yung mga kasinungalingan ni Lily, sa dulo na buko pa rin lahat. Wasak na wasak ang pangarap niya na maging rich kid. Bumalik rin siya sa lugar na inuupahan niya, na mga dagalang ang kasama niya. Ayan, ito talaga ang totoong ending ng Lily. Yung idol niya si Teacher Xiang, isa lang siyang taksil na magnanakaw. Ano daw? Teacher Fu, alam mo ba talaga yung sinasabi mo ngayon? Siyempre alam ko, Miss Jiang. Ang Lily, hindi mo naman talaga original yon.
Gusto ko lang sanang malaman ng lahat na nandito kung ano ang totoo. Kaya ko lang sinabi. Sino ba yan? Ano bang pinagsasabi niya? Di ko alam. Bakit niya sinabing ninakaw lang ang Lily? May mas malaki pa palang issue dito. Teacher Fu, wala ka dapat dito. Umalis ka dito. Ano yun? Aba, nagmamadali si Miss Jiang. Takot ka bang malaman ng lahat ang totoo? Fuyan, ano bang gusto mong mangyari? Sino ba talaga? Nagugulo ka lang, no? Nakakatawa. Matagal ko na sinusubaybayan ng Lily. Hindi ba gawa talaga yun ni fencing? Pabida. Palabasin na yan. Dapat nilabasin ngayon. Kayong lahat. Sandali lang. Ngayon na nandito ako sa harap nyo. Ibig sabihin handa ako maglabas ng ebidensya. Pinaghandaan ko to. Ayon sa copyright registration, ang totoong may akda ng Lily ay si Madam Deng Yomo. Ang mga sinungaling, kailangang managot. Ano daw? Copyright ng Lily? Iba pala ang may-ari. Ibig sabihin. Si Teacher Feng pala, isang magnanakaw. Madrayang mayaman. Hindi naman pala siya kapos sa pera. Ba't niya pa ginagawa to? Teacher Fen, Teacher Feng, totoo bang sinasabi niya? hindi pala ikaw ang original na author ng Lily? Pakisagot naman po sa amin. Paulit-ulit ang pinipilit na ikaw ang author ng Lily. Kanina pa siya nagkikwento ng kung ano-anong drama behind the scene. Ngayon, paano ipapaliwanag yan? Aaminin ko. Hindi lang talaga ako nagsulat ng Lily. Inaamin niya. Oo nga, ang original na author ay si Madam Deng Yumo. Kung real name ang babanggitin ko, baka hindi kayo familiar. Pero kung pen name ang sasabihin ko, siguradong kilala niyo na siya. Ang pen name niya, Yao Yue. Walang iba kundi ang nanay ko. Ako naman si Fenxing. Magkadugtong ang pen names namin, magina kami. Oo nga, si Fencing ay anak mismo ni Yao Yue. Biological daughter. Kung gaano katalinong nanay, edi syempre pati yung anak, hindi rin magpapahuli yan. So, inaamin mo na hindi talaga ikaw ang nag-umpisa ng Lily, hindi ikaw ang original. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo, Teacher Fu. Ang ibig kong sabihin, kahit na ang copyright ay nakapangalan sa nanay ko, ang Lily ay produkto namin dalawa. Sa totoo lang, magkasama namin ginagawa ang istoryang ito. Noong mga panahon kasi na yon, ang mama ko ay sikat na sikat bilang best-selling author. At hindi pa ako kilala, kaya nakaregister ako sa pangalan ni mama. Dahil mag-ina kami, isang pamilya lang kami. Hindi naman kailangan sobrang linawin pa. Tama naman, mag-ina sila eh. Isang papel lang naman yan. Hindi sapat yun para husgan siya. Teacher Fu, lately ang dami mong ginagawa behind the scene pero nilalabas mo na ngayon ang alas mo. Tapos ka na ba sa drama mo? Miss Jiang, sinabi ko kanina ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil sa may sapat akong ebidensya. Sinabi mo ang Lily ay co-written ninyo ni Madam Deng Yumo. Ngayon, itong finale na nirelease mo ngayon, kasama rin ba siya doon? Hindi. Namatay ang mama ko bago pa man namin matapos ang magkasama ang ending. Kaya ang current ending, akin lang yan, ako lang ang nagsulat nun, solo kong ginawa ang dulo. Pero teka lang, ayon sa record matagal nang tapos ang ending at bilang anak niya, paano mo yan hindi alam? May punto nga siya dun. Si Fenxing anak ni Yao Yue, anak niya talaga yan. Kung totoong matagal nang tapos ang ending, paano hindi niya alam? Hindi nagtutugma ang sinasabi niya. Oo nga, tama ka. Teacher Fu, aaminin ko, magaling kang gumawa ng kwento. Kung gusto mong pumasok sa fiction writing, tutulungan kitang makahanap ng mahusay na editor. Miss Jiang, parang hirap na hirap ka na. Hindi na maganda tingnan, to be honest. Ang kasinungalingan ni Lily, sa wakas ay nabunyag din. Wasak ang kanyang pangarap na maging parte ng high society. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Isang maruming paupahang kwarto na puro daga ang kasama. Teka, itong boses na to. Sandali, ito ang boses si Madam Yao Yue. In-interview ko siya noon years ago. Hindi ko malilimutan. Ano nangyayari? Posible bang si Teacher Yao Yue ang nagtapos ng ending? Pero si Fenxing hindi niya alam. Pero kahit na mag-ina pa rin sila eh. Kayabangan, inggit, kasakiman. Mga taong tinutokso ng kasamaan, mamamatay sa kasamaan. Siguro itong pinakamainam na wakas para kay Lily. Pinakamagandang ending. Paano? Paano nangyayari to? Ngayon pinipilit mo ba rin bang ikaw ang may gawa nito? Ang ending sa libro ay iba talaga sa bersyon na pagkukwento ni Teacher Yao Yue. Si Lily ang bida, pero marami siyang ginawang masama. Pero sa version ni Fenxing, hindi siya naparusahan sa kahit anong paraan. Kung hindi nag-asawa pa ng mayaman at nabuhay ng masaya.
Anong ending to, kalokohan? Bakit kayo hindi napaparusahan ng masama? Dapat manalo ang Sisha. Ganito ang ending. Magsisimula na ako maniwala na hindi pa nagawa ni Fencing ang Lily. Sobrang ibang kwento at style nito. Totoo ba talaga na anak siya ni Teacher Yao Yue? Miss Fencing, may gusto ka bang ipaliwanag sa amin? Bilang anak ni Teacher Yao Yue, bakit hindi mo alam na natapos niya ang ending? Paano mo ipapaliwanag ito? Talaga bang ang pangalan mo lang, ilathala ang gawa ng nanay mo? Tama ba yan? Pakisabi po, bigyan niyo kami ng sagot. Sige na, magsalita kayo. Magsalita na po kayo. Pasensya na po. Ang asawa ko ay hindi tatanggap ng interview. Padaan na lang po. Tayo na. Paunang painit pa lang yan. Chen Molly, sana kayanin mo pang mas matagal. Jingsheng. 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 Aaminin ko, nagsinungaling na ako kanina. Pero ang totoo. Tama na. Ayoko mo na pag-usapan ang tungkol dyan. Xiao, nag-away sila mama at papa. Nakinig ka sa akin. Huwag mo silang iinisin. Teacher Fu, maghiwalay ba sila? Eh paano kung maghiwalay ang mama at papa mo? Sino ang pipiliin mo, Xiao? Miss Jiang, bakit parang hindi ka mapakali? Gumawa ka ng malaking eksena kanina. Ang kapal mong manatili pa rito. Kailangan ko talagang aminin. Ang tapang mo. Sobrang tapang. Kaya ka nandito para paalisin ako? Hindi ba dapat lang kitang paalisin? Iyang araw pa lang ang nakakalipas. Nagmamayabang ka pa nun na hindi ako karapat-dapat na maging kalaban mo? Yan. Sino ka ba talaga? Ako? Ang taga-singil ng kaluluwa mo. Ikaw. Miss Jiang, bumalik ako sa bahay ni Ziyang para hintayin kang harapin ako. May gusto akong sabihin sa'yo, Chen Molly. Matagal na kitang minaman-manan. Alam ko na ang lahat ng sikreto mo. Guards! Bilis! Pumasok kayo! Ilabas niyo siya rito! Ilabas niyo siya rito! Aalis na ako. Pero Miss Jiang, bakit hindi tayo magpustahan? Pustahan tayo sa loob ng ilang araw. Ikaw pa mismo ang magmamakaawang bumalik ako. Alam niyo kung sino ako. Sino po talaga siya? Kailangan ko hanapin na buong impormasyon tungkol kay Fu Yuan. Kailangan ko alamin ang lahat. Kapritsyo, inggit, kasakiman. Ang sino mang nahumaling sa kasalanan. Sa kasalanan din mamamatay. Magandang umaga. Dapat lang nagisingin tayo ng gulo. Dang Xiao, kumain ka ng maayos. Gusto ko si Teacher Fu! Tanggal na si Teacher Fu. Papalitan ko siya ng bagong tutor. Ayoko! Gusto ko si Teacher Fu lang! Dang Xiao! Sinabi ko na sa'yo, wala na si Teacher Fu. Hindi na siya babalik dito. Bakit mo siya pinalayas? Hindi kita mama! Isa ka masamang tao! Ayoko sa'yo! Habulin niyo! Walang dalang na batang to! Ang lakas ng loob niya sigawan ako.
Jingsheng, bumalik ka na. Nasa si Jiao? Sir, ma'am, masama po ito. Si Young Master, nagulong po sa kwarto, ayaw kumain o uminom. Mr. Jiang, matagal ko na po kayong hinihintay. Inaasahan ko na rin ang pagdating niyo. Ang alak po, nakahanda na para sa inyo. Teacher Fu, aaminin ko, matalino ka at madiskarte. Pero sa mundong ito, marami ang matalino. Akala mo ba, kaya mong kontrolin lahat? E di nahulaan nga kita ngayon, di ba? Siyaw, ayaw sa akin ng mama mo, kaya kailangan ko nang umalis sa bahay niyo. Pag alis ko, hindi na ako magiging teacher mo. Gusto ko si Teacher Fu! Kung ayaw mo talaga ako mawala dito sa bahay niyo, may isang paraan lang para makabalik ako at makasama kang muli. Gusto mo bang malaman? Gusto ko po lagi tayong magkasama. Halika. Alam mo ba? Totoong gustong-gusto ako ni Ziyaw. At kayo naman po, isang mapagmahal na ama. Akala mo ba, dahil lawak mo ang anak ko, susunod na lang ako sa gusto mo? Kung ganun, bakit pa kayo nagpakita sa akin? Ginagamit mo ang bata? Hindi mo kinakayayan? Mr. Jiang, mukhang mali po ang inakala niya tungkol dito. Mahal ko si Ziyaw. Gusto ko talaga siyang turuan, alagaan, at igalang. Pero ang asawa niyo, pinipilit siyang matuto ng kung ano-ano, mga bagay na hindi niya gusto o hindi naman niya kayang gawin. Kapag naiinis siya, puro palo at sigaw. Para sa kanya si Ziyaw, isang bagay lang na pwedeng ipagyabang. Isang tropi na para magpasikat. Kung ikaw si Ziyaw, kanino ka mas mapapalapit? Gusto mo ba kaming pagawain? Pinag-aaway mo ba kami mag-asawa? Sayang lang. Matibay ang relasyon namin bilang mag-asawa. Hindi mo kami kayang sirayan. Pinili ko siyang makasama habang buhay. At hindi ko siya iiwan. Sayang talaga. So Mr. Jiang, ano po ba talagang sadya niyo rito? Para kay Ziyaw. Pwede ka bang bumalik sa bahay bilang tutor ni Ziyaw? Pero may kondisyon ako na dapat mong sundin. Nakikinig ako. Tungkol dun sa issue sa copyright, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sa bagay na yon, gusto kong manahimik ka. Kung ganon, gusto niyong protektahan si Mrs. Jiang. Oo, dahil asawa ko siya. Tinatanggap ko kung ano siya, kahit na may pagkukulang siya. And besides, binigyan niya ako ng anak. At ngayon, buntis siya ulit. May condition din ako. Sige riyan. Gusto ko si Mrs. Jiang ay personal na susundo sa akin pabalik. Imposible. Eh di wala tayong pag-uusapan. Maaari na po kayong umalis. Si Ziyaw naman, isang bata lang naman siya. Kung hindi sumusunod ang bata, bubugbugin lang siya. Di naman niya kayo kamumuhian. Mr. Jiang, napag-isipan niyo na ba? Mr. Jiang, napag-isipan niyo na ba? Miss Jiang, sinabi ko na sa inyo, hindi magtatagal. Kayo rin ang lalapit at hihingi sa akin, Miss Po. Sa tingin mo kayo mong manatili dito habang buhay? Sa ngayon lang, kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin magpakumbaba at pakiusapan akong bumalik, tama ba? Sige, Miss Po, magkikita pa tayo. Hindi ba kayo ang pumunta rito para pakiusapan ako? Ganito pa kayo makiusap sa tao? Miss Po, pasensya na, hindi ko napigilan yung emosyon ko. Humihingi ako ng tawad, pakiusap bumalik ka. Ituloy mo ang pagtuturo kay Ziyaw. Mrs. Jiang, mas gusto ko pa rin yung palaban mong ugali dati.
Miss Fu! Ziyaw, habang wala ako, nasanay ka ba sa pagpipainting? Opo. Siyempre po, masunurin po ako sa inyo. Ganun ba? Ang bait mo naman, Ziyaw. Napakabait mo talaga, sobrang cute. Chingshay, ito bang napakabata mong pinsan? Ang cute niya talaga. Kung magkakaanak ako na kagaya niya, kahit bunso lang ay hilahin ko para sa kanya. Dingshong, pinabalik ko na si Miss Fu. Kaya pwede ba? Huwag ka na magalit sa akin. Jingshang, alam ko, yung pagpeke ko sa Lily, mali yung naging desisyon ko, pero may dahilan ako kung bakit ko nagawa yun. Last choice mo. Alam mo ba kung ilang milyon ang ibinagsak ng kumpanya? Jingshang, alam mo rin naman na dahil iniligtas ko noon ng mama mo nasaktan ng kamay ko at mula nun hindi na ako muling nakapagguhit. Pero sa loob ng 20 taon, yun lang naman ang alam kong gawin. Kung hindi na ako makakapagguhit, ano pa bang silbi ko? Gusto mo ba? Habang buhay akong nasa likod mo bilang may bahay? May pride din naman ako. Gusto ko rin naman maramdaman ang halaga ko, kaya ako nakapagsinungaling. Nagsinungaling ako. Pero sa totoo lang, ang bigat-bigat ng loob ko simula noon. Alam ko, darating din yung araw na mabubunyig lahat. Pero nang masabi ko na yung kasinungalingan, gusto ko na sanang magpaliwanag. Wala na akong pagkakataon. Kahit wala kang gawin, hindi kita kamumuyan. Hindi kita tatalikuran. Alam ko yan. Pero noon kasi ang bata ko ba, hindi pa ako ganun ka-mature mag-isip. Jingchay, ngayon alam ko na talaga ang mali ko at nagsisisi ako ng sobra. Ayoko na maulit pa to. Xingyao, alam ko, ang panahon ay kayang baguhin ng isang tao. Pero sana, wag mo kayaan maging ibang tao ko sa paningin ko. Pangako. Hindi na ito mauulit.